Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isang mapagpalang Sabado sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At gayon din po sa lahat na nanonood sa atin sa Facebook Live at TV Maria sa abroad at mga probinsya. Ngayong Sabado, ating ipinagdiriwang ang mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. At mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Itong banal na misa na ito ay maraming intensyon, pero isama din natin ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo sa sambayanang Kristiyano ng Roma ang pasimulang masagana sa dumanak na dugo ng mga martir. Ipagkaloob mo kaming patatagin sa magiting na katapangan, sa pakikipagtunggali sa pagsubok, at magalak kami lagi sa maaasahang tagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukhay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko
dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nagiiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nagangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko, saan kita maitutulad upang ika'y aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan. Sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila pagdalantad ng iyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangan magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha, kaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka't humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag. Sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang inyong mga kamay alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo nung una, yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng siyong tinirahan mo'y gunitain mo rin sana. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway, ang labi ng santuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang, sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat na nasa loob, na sangkap na mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyaong mga malulupit. Yaong banal na santuaryo ay kanilang sinagaan, nilapastangan nila at winasak
ang templong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masamay naglipa na sa pook na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot ng api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat aba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Alleluia, 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 Alleluia. Inako ni Jesucristo, ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag, nakasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon din gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nitong nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito
at naglingkod sa Kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat na may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa muli, isang mapagpalang Sabado sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, at gayon din po sa lahat na nanonood sa atin sa Facebook Live at TV Maria sa abroad at mga probinsya. Sa ulitin ngayong Sabado, ating ipinagdiriwang ang mga unang martir na Kristiyano sa Roma. At ating narinig sa ating mabuting balita, na bago lang po nating narinig, na kung tayo po ay may karamdaman sa mga pagkakataon na ito, para mapabilis ang ating paggaling sa ating mga karamdaman, physical man yan, emosyonal o psychological, importante na kasama natin ang Poong Jesus Nazareno. Ulitin ko po, maliwanag po sa ating pagbasa ngayong Sabado. Kung meron po tayong karamdaman, gusto nating gumaling sa karamdaman na ito, o gusto natin mapabilis ang ating paggaling, isama po natin ang pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Kasi ating narinig sa mabuting balita, kahit ano pang karamdaman yan, kayang-kaya yang pagalingin ng ating Senyor. Ngunit mga kapatid ko kay Kristo, maliwanag din po sa ating mabuting balita ngayon na ang proseso ng paggaling dapat nakaugat din po sa katotohanan o nakaugat po sa realidad. Kasi nung marahil narinig natin ang matinding pananampalataya ng kawal, ngunit anong mga binigay na example ng kawal tungkol sa kanyang pananampalataya? Ang binigay niya na example, ang kanyang trabaho bilang sundalo. Kaya sa uulitin, para gumaling tayo sa ating mga karamdaman, dapat nakaugat din po ito sa realidad o katotohanan. Anong ibig sabihin niyan, Father? Ang ibig sabihin po niyan, halimbawa may sakit po kayo, magpapacheck up pa rin po kayo sa doktor. Ayan. Kasi iba mahirap, obvious naman na may sakit. Imbis na sa doktor lumapit, lumalapit sa mga, ano tawag dyan? Espiritista. O sa mga albularyo. Obvious naman na may sakit ka halimbawa sa mata. Ayan. Pero imbis na lumapit ka sa mga optometrist, lumalapit ka sa mga tawas. Ayan, paano ka nga namang gagaling yan? Kahit anong pang tindi ng iyong pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno, pero ang proseso ng iyong paggaling ay hindi naman nakaugat sa katotohanan o sa realidad, hindi po kayo gagaling. Malamang lalala pa ang inyong sakit. Bigyan ko pa kayo kayong example. Meron po tayong tinatawag dito sa Archdiocese sa Manila, Office of the Exorcism. Kanila pong leader, kung hindi po ako magkamali, si Father Sikia. At ang kanila pong opisina, kung hindi rin ako magkamali, nasa likod ng Manila Cathedral dyan po sa Intramuros. Kung kayo po'y magdadala sa kanila doon ng pasyente na pakiramdam nyo, napupusis, magugulat po kayo pagdating nyo to po doon, papasagutan po ang inyong pasyente ng tinatawag na psychological exam. Ayan. So makikita nyo na may science pa rin. Tinitignan din sa anggulo ng science. Kasi baka naman hindi naman talaga napoposes ang inyong mahal sa buhay. Baka may kiling-kiling lang ng konti. Ay, nasa psychological exam pa lang, makikita na. At ang kulang lang pala ay iinom lang ng antidepressant o di kaya naman kulang lang pala sa pagmamahal ng mga magulang at mga kapatid. See? Kaya sa ulitin mga kapatid ko kay Kristo, gusto nyong gumaling sa inyong karamdaman ngayon, mapapisikal man yan, psychological o emosyonal, pabilisin po natin
huwag kalimutan ang poong Jesus Nazareno. Pero huwag din kalimutan kung ano man ang karamdaman nyo, iangot o iugat din natin sa realidad para makita talaga kung ano ang ating karamdaman. Kabay pa. Pinamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon na may buong pananalig at ipakiusap na paggalingin niya ang lahat na may karamdaman. Ang ating itutugon, Panginoon ng pag-ibig, iligtas mo sila. Panginoon ng pag-ibig, iligtas mo sila. Para sa mga may sakit na nakikinig sa Radyo Veritas 846 upang maaliw ng mga salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-ibig, iligtas mo sila. Para sa mga may sakit na malayo sa ospital at para sa matatandang paring di na nadadalaw, manalangin tayo. Panginoon ng pag-ibig, iligtas mo sila. Para sa mahihirap na malubha ang karamdaman at para sa mga manggagawang sakitin, manalangin tayo. Panginoon ng pag-ibig, iligtas mo sila. Para sa mga matagal ng may sakit at di makatayo, at para sa mga may cancer at mga may sakit sa puso, manalangin tayo. Panginoon ng pag-ibig, iligtas mo sila. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming kahinaan at karamdaman sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayon ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na ang mga unang martir na Kristiyano sa Roma ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Osana, Osana, sa kaitaasan,
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa at ni Luis Antonio naming Obispo, si Broderick ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak na esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ng mga unang martir sa Roma, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso.
walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit iyon na itong batid. Sa'yo'y anumang isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka. Akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Diyos, ako ay siyasatit, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaan. Ako may hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako sa buhay mong wagas. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taas nga ang kamay ng mga may nararamdaman. Ay, may mga karamdaman, physical man yan, emotional, psychological. Okay? Salamat. Ako rin, no? Alam nyo, 40 pa lang ako eh. Pero yung balakangan ko, masakit na eh. Parang lolo na eh. So, sa ulitin sa ating lahat na may nararamdaman para mapabilis ang ating paggaling. Una, laging magdasal at manampalataya sa poong Jesus Nazareno. Pangalawa, magpa-check up po sa mga eksperto at yung mga rekomendasyon nila na iinumin natin, inumin po natin. Ngayon, uso na rin po yung alternative medicine. Tanong nyo po sa eksperto, sa inyong mga doktor kung pwede kayong maka-alternative medicine para mas mura. At kung susundin natin ito, sigurado po, gagaling tayo lahat sa ating mga karamdaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas po natin ang ating mga kamay. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, maya tayo mapayak. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.